Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Martin Romualdez, sumagot na po sa kahilingan ng mga magsakala nyo. Ha? Ito si Romualdez, sagot agad. Di ba, yan po yung pinangako ng yan po yung pinangako ng mga congressman doon na ipaparating nila kay Congressman o kay Speaker Martin yung kanilang mga kahilingan, no? Sagot agad. Yan ang gusto ko kay Martin. Meron na agad sagot. Ha? Yan kayo lang eh. Brownout na naman po sa NAIA. Wala pong katapusang brownout sa NAIA. Ito po, pag-usapan rin natin ng konti, yung tila pagiging mainit ng kasalukuyang administrasyon sa kaisa-isang mayor na nagdeklara na gusto niya pong magkaroon ng war on drugs sa kanilang lugar, si Mayor Baste Duterte. At syempre, magbibigay din po tayo ng konting komento diyan po sa... Wala naman pong away, no? Nililinaw kasi sinasamantala po ito. Yung konting diskusyon o actually yung mga pare-pareho pong nanonood na mga follower ni Duterte, Pangulong Duterte ang medyo nanghihinayang. Wala naman pong pagkakawatak-watak, no? Sa kasawiang palad, yung kahilingan po ninyo magkawatak-watak yung mga Duterte supporters na magsisimula po sa mga vloggers, malabo pong mangyari yan, no? Hanggat meron pong mga Duterte supporters na hanggat ang pinagkakaisahan po namin na hindi po mga vloggers kundi si Pangulong Duterte, talagang okay lang po, no? Normalidad lang yan. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po muna natin, isang maikli lang po na take, no? Wala pong pagkakawatak-watak. Ako nariyan po tayo eh, kasama po natin yan, nakikita po natin kung ano nagaganap. Kakilala rin po natin yung mga maisog organizer. Lagi po narito yan si Placido, no? Si Boss Placido Piloso po. Ito pong isa sa mga organizer po ng maisog. Wala po namang problema, no? Mga vloggers, yan po, yung pagkakaiba-iba po ng opinion, very healthy po yan sa democracy. Di po ba? Yan. Marirealize naman nila, konting tampuhan siguro. Pasasaan ba't magsusuntukan din? Hindi po. Wala naman po. Basta ang importante, pakikinggan nyo po yung tayo po dito wala kasi tayong grupo no, soloista kasi tayo kaya mahirap pong mag-react sa grupo-grupo within sa loob ng mga Duterte supporters, no? Ang pagkakaisa lang po naming lahat, tinitiyak po natin, ang pagkakaisa lang po namin, pare-pareho kaming sumusuporta kay Pangulong Duterte. Yun lang po. Pag nabago na po yan, doon po kayo medyo mag-alanganin, no? Isa lang po, Duterte lang po. Yun lang po yung pagkakaisa namin. Yan yung maganda eh. Di ba? Yan po yung maganda, nakikita po ninyo. Talagang hindi po iisa yung kumukumpas sa amin. Wala nga pong kumukumpas eh. Nakukuha nyo? Iba-iba po. Yan po ang patunay na hindi po yung mga vlogger ng sumusuporta kay Duterte wala pong nadidiktahan. Meron din siguro. hindi ko naman kilala yung iba yan eh. Pero eto pong mga personalidad na napag-uusapan katulad nila Bisdak at iba pa, pati yung mga maisog organizer. Nakilala ko na po yan, no, sa kamamaisog natin yung mga yan. Nakilala ko po sila na very ano po yan, pare-pareho pong supporter ni Tatay Digong. Okay? So, pasasaan ba't magsusuntukan? Biro lang po, biro lang. Basta sama-sama lang tayo lahat. Sama-sama lang. Normal lang po yan
very healthy po sa democracy, no? Yung meron kang sarili mong pananaw sa mga buhay-buhay. Basta kung sumusuporta pa rin sila kay Pangulong Duterte, okay pa rin 'yan, no? Hindi po nila gano'n naman tayo dito sa channel na 'to. Yan lang po yan lang po ang maikli natin. Para kasi diyan pala kasi may nagtanong sa akin kahapon eh. Boss, ano masasabi mo sa spy-spy? Ano bang spy pinagsasabi nyo? Napakalinaw po kung sino po yung may ayaw doon. Ano po, no? Napakinggan ko po yung katwiran ng Tingog Party List. Yung Tingog Party List ba ay diyan po ba nakabase sa Tacloban? Bakit po sumasagot sila? Sa issue ng hindi natuloy. Kasi ang paliwanag ng isang Tingog Party List congressman, nasabay daw po, nataon daw po na mayroong track show na nauna pong nabigyan ng permiso. Talaga, track show? Kung may track show po ron, dapat man lang may banner doon na may track show, di ba? Tapos, hindi naman namin pinagdududahan, no, congressman, no? Pero sana naman po, meron naman, nakakabalita naman tayo ng mga track show o mga anong tawag diyan, mga car show. At least meron po dapat na promotion man lang na may track show talaga diyan, o kaya meron mga tarpaulin na nagsasabing may track show. Kasi kung kasabay, alam ko pumunta diyan yung isang vlogger na nagngangalang PL. Pinakita niya po yung lugar. Wala naman po nagpapaliwanag sa kanya na may track show. Kaya po may mga truck doon. Tsaka wala rin naman mga tarpaulin na nagsasabi na may track show nga. Kasi alam ko sa mga car show at mga kung ano nung show sa mga sasakyan. May mga sound system po yan na todo, di ba? Mga lightings niyan talagang pagandahan po. Yan lang po yung pinaka-dim light na sana hindi lang po katwiran. Sana po ay anong tawag doon? May pakita nyo naman talaga. Kasi okay na kami. Sanay na po yung mga maisog na pinipigilan po sila. Nakakagawa na po kami ng paraan. In fact, nakakagawa na po ng paraan yung mga organizer. In fact, hindi naman po nila kinatwiran yung pagsasara ng Freedom Park, kundi yung bagyo po. At sa June, siguro ngayon mag-iisip na sila, no? Ano naman kayang pakulo ang magkakaroon dyan sa Freedom Park. Freedom Park po kasi yan eh. Ginagarantihan po lahat ng tao na malaya po. Yung kinakatwiran po nila, papayagan nyo ba na sa lugar ninyo ay babastusin yung mga leader? Yan po yung kahulugan ng Freedom Park. Hindi naman po babastusin na, di ba? Yung ibig natin sabihin, yung malaya pong makapagpahayag, no? Malayang makapagpahayag yung mga mamamayan. At saka, siguro ang pinapaliwanag nyo ba lahat ng atin sa rally, tagalabas? Hindi naman po siguro. Taga dyan po yung atin na rally. Ang mga tagalabas lang po, yung mga invited guests na magsasalita. Nililinaw ko lang po Yung organizer po niyan, may local po, taga dyan po sa inyo, sa Leyte. At saka yung mga atin po, taga dyan din po sa inyo. Yung mga invited lang po na guest, katulad ni PRRD, yun lang po yung manggagaling sa labas, no? Hindi po yan, tsaka mga vlogger, siyempre, alangan namang taga dyan lang din yung vlogger. So malinaw po yan, Di po ako naniniwala na may track show, pero kung talagang track show, sa June po, i-reschedule. Sana wala na pong track show o wala na pong ibang event na makakasabay, no? Sana kung may event man, meron na nakalagay doon. Siguro naman hindi magkakaroon ng event nung time na yun na agad. Siguro kung track show yan, tsaka siguro sana mga bago yung truck na. Parang hindi naman bago yung mga truck na nariyan. Yun lang po ang konting pagdududa natin, no? Okay, punta na po tayo rito sa ating topic.
Alam po ninyo, eto po, kahapon, pinarinig po natin yung sinasabi po nung nag-conduct sila ng hearing eh. Yung hearing na ayaw makinig. Simple lang po yung sinasabi ng mangingisda eh, sa hearing. No? Ang pinipresent po dito sa X, meron pong hindi mangingisda doon eh. Yung nagkukwento lang ng karanasan ng mangingisda. Dapat yun, dapat yun tinatanong, kayo po ba yung mangingisda? Eh kung hindi naman kayo mangingisda, hearing po to para sa pangingisda. Kasi nagkukwento siya ng mga, para lang masisi si Duterte. Ito po kasi aktual na nakaranasan ng mga mangingisda. No? Yung nagkukwento po, kahapon, yung present natin, totoo po siyang mangingisda. No? May pangalan, may mukha, no? Ang sinasabi niya po, simple lang naman. Kami po ay nakakapangisda niyan. Ito, sino na nga tong tao na to? Ayan, no? Nung makaupo si Rodrigo Duterte, muli kaming nakabalik. Yan. Sinasabi niya, nung panahon ni Pinoy, hindi na sila nakakapangisda dyan. Dahil ang tapang ni Pinoy. No? Ngayon, panahon ni Duterte, ang bait sa China, nakipagkaibigan tayo sa China, nakapangisda po sila. For 6 years. Hanggang ngayon. Hanggang nung March 14, 2024. Nakakapangisda pa sila. March 14, 2024, kailan lang po yun, May 14, kailan lang po yan. Alam ko yan yung, pakitignan nyo lang nga yung petsa kung kailan nagpunta riyan sila Hontiveros. If my memory serves me right, ito po yung after ng nagpunta riyan yung atin ito, no? Yung amin ito. Doon na po sila hinigpitan na naman ng mga Chinese. Hindi ko po sinisisi si Hontiveros lang. Thank you very much kay Ram na nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Ang sinisisi po natin diyan, yung patuloy pong pakikipagmatigasan ng ating pamahalaan sa salita. Sa salita naman po lang. Hindi naman nakikipagmatigasan sa gawa. In fact, pinipigil po ni Pangulong Marcos yung makipagbombahan tayo ng tubig. Pero ito po yung epekto ng pakikipagmatigasan natin ng salitaan eh. No? Nakipagmatigasan tayo ng salitaan, hindi na naman sila nakakapangisda. Kaya ang tanong po nitong mangingisda na to, ano po yung seguridad namin? Kasi sa June 15, sa June 15, hindi, ang sinabi ko po, hindi lang si Hontiveros ang aking sinisisi, pati yung gobyerno. Damay, kasi yung iba baka isipin nyo si Hontiveros lang yung sinisisi ko. Pati yung gobyerno. Nakikipagmatigasan tayo eh. Okay. Ikaw naman, Bonjo, promote ka ng promote sa taong di naman kilala dito. Marami po akong kalaban sa politika. Hindi po sikat yan sinasabi mo na yan. Okay. Huwag na tayong ito na po. So yung sinasabi po kahapon na sasabihin po nila kay Speaker Romualdez. Ito pong tungkol dito sa problema nila sa seguridad. Kasi ang banta po, huhulihin na raw sila eh. Huhulihin na raw sila ng Chinese Coast Guard mula June 15. Sumagot na po si Speaker. Kayo naman, akala nyo naman si Speaker, Akala nyo si Speaker hindi sasagot? Ibahin nyo si Speaker. Sasagot yan. Ito po ang sagot ni Speaker. Akala nyo, Ibahin nyo yung Speaker namin. Nagulat kayo, no? Kala nyo, dehin bokiki. Bokiki po yan. Ito po, hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa banta ng China.
Ito po, bilang mga mangingisda, no? Kayo ang puso ng ating bayan. Sa gitna ng mga hamon, batid kung araw-araw kayong humaharap sa malaking alon upang itaguyod ang inyong mga pamilya. Ngayon po'y nais kong bigyan diin ang isang mahalagang issue na patuloy niyong hinaharap sa tuwing kayo'y pumapalaot sa Baho de Masinloc. Ito ay ang banta ng China sa ating teritoryo at karapatan sa pangingisda. Ang ganda, di ba? Alam ni Speaker. Very good, Speaker. So ano na ngayon ang gagawin mo? No, kasi huhulihin na sila pero at least na-recognize na may problema ka sa'yo. Malalaking alon, banta ng China. Alam ni Speaker. Ang galing, palakpakan muna natin si Speaker. Alam po niya yung problema ng mga mangingisda. Very good ka, Speaker. O ano na pong gagawin mo? Ang hiling nila, ano lang? Seguridad para magpatuloy silang mangingisda. Tignan nyo naman, ang galing mo, Speaker. Bilib na bilib sa'yo si ano. Bilib na bilib sa'yo si Emily de la Cruz. Naniniwala daw ako sa'yo. Bilib na bilib talaga eh. Ako talaga bilib na bilib eh. Tuloy natin. Baka ito sasabihin na ni Speaker ha. Sasabihin na ni Speaker kung anong gagawin niya. Kasi seguridad eh. Sabi nila, bigyan nyo kami ng seguridad. Gusto naming mangisda. Ayan, no? Pinupuri ako. Bilib na bilib daw ako kay Speaker. Bilib ako kay Speaker. Sige nga, Speaker, patunayan mo nga na magaling ka talaga. No? Eto na po. Hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga banta. O, hindi naman pala kayo nag-iisa. Anong gagawin natin, Speaker? Anong gagawin natin? Magkaisa tayo at patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan ng mga isda sa Baho de Masinloc. Ano gagawin natin? Alam natin na ito ay bahagi ng teritoryo at pag-aari ng Pilipinas. Yan na po. Wala na pong kasunod. So, ang gagawin natin, ayon kay Speaker, magkaisa tayo. Tunay po na problema ang hinaharap ng mga mangingisda, no? Hindi na po sila pinapayagan. Anong magkaisa tayo? Kakanta tayo, magkaisa? Magkaisa. Linawin niyo po. Alam niyo, ito problema no? Totoong problema yung dinudulog sa inyo sa hearing. Nagpunta kayo ron sa hearing, akala nyo papalakpakan kayo pag nagbigay kayo ng ayuda. Anong magkaisa? Anong sinasabi nyong magkaisa tayo at labanan ng paglaban ng karapatan? Humihingi sa inyo ng tulong. Dahil kagagawan yan ninyo Ipaglaban natin. Naiintindihan ko kayo. Hindi kayo nag-iisa. Marami tayo, ipaglaban natin. Ang problema, Speaker, sila nangingisda, kayo hindi. Pag pinigilan sila mangisda, hindi na sila magkakaroon ng hanap buhay. Kayo, tuloy-tuloy. Lapit mo nga lang ulo mo, Speaker. Lapit mo lang. Ayusin ko yung kuhelyo. Medyo nagugulo yung kuhelyo mo. Grabe, no? Ang sinasabi ng mga mangingisda na to, nung panahon ni Pinoy, hindi na kami pinayagan. No? Nung panahon ni Duterte, pinayagan kaming mangisda. Ngayon, mula nung May 14, hindi na naman kami pinapayagan. Kailan ba nagpunta yung mga ano na yan? Atin ito. Yan po. So, wala pong solusyon. Wala pong solusyon yung ating Speaker. Nakikiisa lang sila. Ang gusto lang ni Speaker, magkaisa tayo. So 18, tama, around that time, no, na hinigpitan po tayo. Yung plano, actually may nauna pa riyan yung pamimigay ng BIFAR. Mula po na namigay sila ng tulong sa mga mangingisda, doon po tayo pinahirapan na uli. Okay.
Eto ngayon. Ibig sabihin, hindi po ba nakakapangisda ngayon sa Baho de Masinloc? Pinigilan po ba? Yung Vietnamese po, pinakikita na nakakapangisda po sila. Ngayon pong araw na to, nag-react na naman tayo. Ito po, sigurado tayo sa petsa rito. Nagprotesta na naman po tayo dahil sinabi po ng China ngayon na magpapatupad sila ng Chinese fishing ban. 4 na buwan na Chinese fishing ban. Bawal na po. Kaya po pala sila huhulihin. Dahil pinagbawal po ng China, magkakaroon po ng Chinese fishing ban. Diyan po kasama po yung Baho de Masinloc. Ang tanong, nangyari po ba to nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2016 to 2022 na hindi po tayo pinapayagan sa sarili nating traditional na pangisdaan? Ang alam kong usapin dyan noon, payagan nyo kami. Yan, pinakiusap po ni Pangulong Duterte yan eh. Yan yung una sa kanilang mga napag-usapan na payagan ninyo yung mga mangingisda namin na magkaroon ng hanap buhay dyan. No? Kaya po tayo pinayagan. Hindi na po kami yan. Hindi na po yung mga Duterte supporters ang nagsasabi niyan. No? Ang nagsabi po niyan, yung mismong kinakausap ninyong mangingisda na ayaw niyong pakinggan. So ano lang po ang kahilingan nila? Ang tanging kahilingan lang po nila, magkaroon po tayo sila ng seguridad na sila ay makakapangisda pa. So, mula po dito sa tinuran ni Speaker, wala po siyang ina-assure, ipaglalaban pa lang. Malaking problema po yan kung ipaglalaban pa lang. Magkaisa daw tayo para ipaglaban yung West Philippine Sea. Dahil, ayon kay Speaker, dahil ito ay pag-aari at teritoryo ng Pilipinas. Palakpakan natin si Speaker. Meanwhile, tanggapin ninyo ang ayuda. Yan yung problema, nakikipagmatigasan tayo sa China sa salita. Pwede ba tayong hindi makipagmatigasan ba dong, sa China? Pwede po. Alam niyo po ba ngayon, etong week lang, masyado pong naging mainit yung tension dyan sa Taiwan kasi nagme-military exercise yung China, pinapalibutan nila ng mga ship nila yung Taiwan. Buong Taiwan po. No? Ganito po, mag-isip yung mga mayayamang bansa. Ang China po mayaman na bansa, ang Taiwan po mayaman na bansa. Nakarating na po ako sa Taiwan. No? Di hamak na mayaman na bansa ang Taiwan kaysa sa atin. Dapat mas mayaman tayo kung tutusin. Kasi mas malaki ang lupain natin, mas magaganda mga beach natin dito, no? Wala na po tayong magagawa, mas mayaman po sa atin. Ganito po sila mag-isip. War exercise yung China. Inaangkin ng hindi po sila nagtatalo, hindi po haka-haka yung pagkiklaim ng Taiwan at saka China sa mga isla. In fact, hindi po isla ang pinagtatalunan nila ng Taiwan at China. Ang pinagtatalunan po nila, yung mismong Taiwan, sinasabi ng China na pag-aari nila. Alam niyo pagkakaiba, tayo po, yung China at saka tayo, ang pinagtatalunan natin, dagat. Dagat lang kasi lahat na ng teritoryo may kanya-kanya na may-ari. Yung Kalayaan Island sa atin, yung Ayungin atin, sa kanila yung mga tinayuan nila kanila yon. Yung mga tinayuan natin atin yun. Yung may nakasadsad na barko atin yun. So yung mga lupa meron na kanya-kanyang may-ari. Yung dagat yung mga pinag-uusapan natin kung kanino, di ba? Okay. Malinaw po yun. Ito po, hindi po, malala po to. Ang inaangkin po ng China, yung buong Taiwan.
Sabi nila, amin kayo. Ha? Kayo ay bahagi ng China. So, hindi po to simpleng usapin. No? Hindi po to pwedeng sabihin na bansa kami, bansa kayo, magagalangan tayo, mag-usap tayo. Hindi. Ito po ay usapin ng kung sino may-ari kanino. Kung sino nakakasakop kanino. No? Usapin po to ng kiniklaim ng China, hindi yung mga isla sa Taiwan, no? Hindi, yung buong Taiwan ang kiniklaim nila. Malala po to, digmaan talaga to. Nagme-military exercise. Ano po sabi ng Taiwan President? Taiwan President says wants to work with China. Grabe kalaban ng China. Nagdeklara yung Taiwan President, willing kaming makipag-dialogo, willing kaming mag-work out tayo. Mag-usap tayo, China. Malamang, gusto rin ng China. Alam nyo kung anong pareho nila? Pareho silang inchik. Ang ugali ng mga inchik, negosyo muna bago politika. Tayo, ano ba talaga tayo? Talaga bang grabe yung pananakop ng ginagawa sa atin ng China na hindi natin kayang patawarin? Wala tayong hindi natin pwedeng pag-usapan? Yung problema ba natin sa China, napakalala, na hindi natin pwedeng pag-usapan? Ilan na ba napatay ng China sa atin? Na bawal na namin kayong kausapin. Magpapabomba na lang kami na magpapabomba sa inyo. Ganun po ang attitude natin. Hindi rin namin kayo titirahin ng water cannon. Basta magpapatira lang kami. Pero hindi kami makikipag-usap sa inyo. Yun nga ang Taiwan, no? No? Yun nga ang Taiwan, very willing sila to work it out with China. O hindi po to biruan. Ito po ay galing po sa Inquirer. Taiwan President says wants to work with China. Pucha, kung yung Taiwan nga na kiniklaim ng China, willing sila makipag-usap sa China. Tayo, hindi naman tayo kiniklaim ng China. Yung mga tubig-tubig lang yung kiniklaim. Ayaw natin makipag-usap, mas gusto pa natin. O katulad niyan. O, ungas pa kami ngayon. Bigyan nyo kasi ng solusyon. Si Duterte kasi nabigyan ng solusyon eh. Kami pa ngayon ng ungas. Nakapangisda na nga yung mga isda. Tignan nyo si Duterte, nakipag-usap tayo. Galing po tayo dun sa hindi tayo pinangingisda dyan. Galing tayo dun sa nakikipagmatigasan tayo. Nung panahon na nakipagmatigasan tayo, dun po sila nagtayo ng mga isla. Wala pong biro. Hindi po isla yung inukupan nila. Tinayuan nila ng isla yung mga mabababaw na bahagi ng mga katubigan. Nagtayo po sila ng artificial island. At kanila na yun, alam nga sabihin, amin yan. Di ba? Maging practical po tayo. Yun po pagkakaiba ni Pangulong Duterte. No? Kaya po natutuwa po kay Pangulong Duterte yung mga mangingisda. Ano sabi nila? 2016. Nakapangisda na kami. Hanggang ngayon, hanggang nung May 14. Ngayon, di na naman kami makapangisda. Ano ngayon inaangal ni Ang? Yung may-ari po ng San Miguel, si Ramon Ang. Protektahan nyo yung natin. Kasi meron napatunayan na may oil reserve dyan. Sa West Philippines na yan. Patunayan ninyo. O kita nyo, napakasakit po. Galing pa ng Zambales. Yung mga pinantambak. Galing pa ng Zambales, pinantambak dyan. Hindi pa pinangisda yung mga taga-Zambales. Ngayon, ang sasabihin lang ng speaker, nanghihingi ng seguridad yung mga isda,
Ano pong seguridad namin na hindi kami huliin pag nangisda kami? Ulitin ko yung sinabi ni Speaker. Ito po ang tugon ni Speaker. Hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga banta ng China. No? Magkaisa tayo at patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan na mangisda sa Baho de Masinloc. Ano po gagawin namin? Gusto namin magkaisa tayo. Diyos ko, parang si Lenny din pala to. Konkretong solusyon. Hindi kayo nag-iisa. Magkaisa tayo. Kasasabi mo lang na hindi sila nag-iisa, tapos ngayon magkaisa tayo. Ang gusto nila makapangisda. Hindi po yung mga masasarap pakinggan. Yan ang katotohanan ng buhay natin. Meanwhile, sa NAIA, brown out na naman kaninang madaling araw. Ito po, nakakapanggigil, no? Talagang walang katapusan ng kapalpakan. Brownout sa NAIA Terminal 3. Ilang pasahero na abala. Puta, ilang pasahero. Ilang pasahero lang yan. Ma-brownoutan ka. Nasaan na po yung mga nagagalit na senador? Nasaan na yung heads must roll? Nung una pa lang. Inulit-ulit na tayo ng inutil. Ulit-ulit na lang. Brownout na naman. Oh, sanay na mga tao dyan. International airport. Masasanay na lang. Sanayan na lang. Oh, hindi pa ba kayo nasanay? Nung una, heads must roll. Walang ginawa. Dehin bukiki. Lilipas din yan. Nakalipas na po yung galit ng tao. Ano ngayon? Di na magagalit. Hayaan na lang kasi sanayan lang yan eh. Sanay na tayong may brownout sa international airport. Alam niyo yun, pupunta tayo. Lahat tayo, no? Imbita ng imbita, DOT, nagbabayad tayo ng commercial. Pumunta kayo sa Pilipinas, maganda Pilipinas. Puta sa airport pa lang. Brownout na. Salubungin tayo ng surot at daga. Meron ba nalutas? Lilipas din yan. Sana iba yung lumipas, no? Affected po ba? Ay yung pagkakaiba si Pangulong Duterte kahit ilang tao lang. Nakikisimpatya kaya laging galit si Tatay Digong eh. May konti lang po maapektuhan. Ito po lahat ng mangingisda na nangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Wala na naman problema. Brownout na naman. Wala lang po. Wala pong gagawin. Wala pong gagawin. Wala na po nagtatanong. Wala ba? Ang alam ko po ang SM pag nag-brownout, saglit lang tapos tutunog na yung tube. Buhay na naman. Kasi may generator. International airport, wala tayo kahit generator. Ano? Nakakarindi, no? Nakakarinding mabuhay ngayon. Wala na lang talaga yan. Wala na tayong gagawin. Sanay na tao. Sanay na. Di pa ba kayo sanay sa amin? Ang tagal nang may brownout, hindi pa ba tayo? Hindi pa ba kayo sanay? Biruin mo, madaling araw ka, lalapag, brownout. Yung brownout nga sa NAIA, hindi malutas eh. Kaya ba lutasin yung mas malawak na west nang hindi nakikipag-usap? Wala pong bala. Yung China at Taiwan po ang magkalaban. Yan po ang balita sa buong mundo. Willing silang mag-usap. Yung China at saka Taiwan. Kaya sila mayayamang bansa. Very practical sila. Oh, kaysa maggera tayo.
Magagastosan kami, magagastosan kayo. Usap na lang tayo, pareho naman tayo mga inchik. Mag-uusap na sila, yung Taiwan at China. Sila po yung dahilan ng mayroon tayong mga EDCA rito. Kaya nagalit yung China, etc. etc. Yung dahilan, mag-uusap na. Yung mga sumabit sa galit, nagalit lang dahil nakisabit lang tayo, hindi tayo nakikipag-usap. Isnabero tayo eh. Alam niyo po, sa karanasan natin sa China, magmatapang ka, lalo ka nilang susutilin. Huwag mong sutilin ng sutil. Mababalitaan natin, ha? Walang pinapapasok, di ba? Puta, baka magulat tayo, yung pinangingisdaan na yan, meron na silang isla na naman dyan. Paano natin malalaman? Di nga tayo makapasok. Atin ito. Hindi naman pumasok, hanggang dyan lang sila nung hinarang. Propaganda. Ngayon, huhulihin. Hay nako. Ang buhay nga naman. Kung hindi lang ako nanggigigil, malamang pati kayo eh. Talagang pag-iisa-isa, dalawa lang po yan ha, sa pinoblema natin ha. Tatapang pa, punta pa ron eh. Gusto nyo pansiraan si Duterte sa mga mangingisda? Sino po ang na-realize nyo kung kayo po marunong makiramdam? Sino po yung nakakahiya na sa pagkausap nila kayo? At least nanggigigil ako. Ang kahulugan na nanggigigil, yung tumitigas yung di ba, sa gigil. Hindi po yung hindi po ako gumagano, no? Nanggigigil ako. Iba naman po yung ngumingiwi. Kung may kilala kayong may ngumingiwi, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan. Tanungan portion na tayo. O magpakape po kayo, wala po nagpapakape. Putya, hindi na